Alvin Abakita sa Super Radio. Nagnagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Ang balita. Ikalamang hapon, ipatuntulumanon sa Super Radio Sentido mga kapuso. Ano sa kini mga balita sa nakalabay mga oras, sudring adlaw, mga higala, mga update sa mga balitang inyo nabati. O kay ganihang buntag hangtod mga oras sa karon sa kahaponon. Ako Super Alvin Abakita. Kini ang balita. 5 ka-individual nagpositibo sa drug test ng ipasugdahan sa PDEA 7 sa North Bus Terminal o South Bus Terminal. Ang balita. Mga pasahero giawhag nga pahimuslan ang satellite bus terminal subay sa pagtimaan sa kalag-kalag. Kini ang balita. Cebu City Councilor Pastor Juan Cover na ipasakag kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok kang Mayor Nestor Archival nga to sa Ombudsman human nga gi-question niini ang legalidad sa Colon Night Market. Kini ang balita. Samtang sa kauluhan usab, tulo ka air assets nga konektado kang kanhi ako Bicol Representative Saldico na gawas nas nasod. Kini ang balita. 24 ka mga senador nakadusoda silang salin. Senador Mark Villar nagpabiling 10 datong senador. Kini ang balita. Mao kadtong mga balita sa nakalabay mga oras hangtod mga oras sa karon sa kahaponon mga kapuso. Kini kay Super Fats Anthony Inzo. Ako Super Alvin Abakita. Kini ang balita. Nagnagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Super Radio DYWF. Alvin Abakita sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon ania ang tagdumala nining tulumanon. Merry Christmas sa tuntanan. Pasko, Pasko na, Pasko na. Aing edisyon na usab rin tulumanon karon sa Super Radio Sentido apan mangtimbaya unata. Sa ato mga kapuso nagpaminaw karon sila mga panimalay, mga lokalidad, opisina sa sakyanan. DYWF Super Radio kini ang radyo sa GMA Network Incorporated. Ang sa TV Channel 7 Cebu. Kini ang tulumanon nga kini ang istasyon nga nagmahal sa mga puso ta mga listeners. O sa Merry Christmas na, nakapamutos na makamo sa inyong mga regalo sa inyong patagaan ng regalo. Iapilo niya ko. Susiha daan ito mga presyo sa mga produkto diha sa mga kapalitan ninyo. Masigdisaka na. Masigdisaka na. Nilabaw na sa suggested retail price sa DTI. Guban pa mga puso, bantayanan kayo na. Karon taon-taon, niya itong tulumanon karon mga higala, kauban ta ang mga opisyal. O ang opisyal mismo, usa sa mga opisyal sa DTI province, nga maghatod katong informasyon kalabot sa mga assessment usab nato there is a northern parts of Cebu. Kapadayon ito nag-antos sa mga kaigsoon dito sa sigig tayog tungod sa linog nga 6.9. O nag-monitor kini sa gobyerno mahitungod ini mismong mga presyo sa mga produktong ipamarigya o hinundan nga dunay price freeze sa presyo diri sa Northern Cebu. Mga kapuso, welcome ning tulumanon kayo diri Super Radio kini ang Super Radio Sentido. Super Radio Sentido. Alas 3:12 kapuso ning tulumanon. Ang atong FB page kamo diha nagkupot sa inyong mga cellphone. Baka na sa inyong personal computer. Pili ninyong mabakitag mabati. I-type lang ang DYSS space Super space Radio space GMA. I-click na, makita na nyo live ang presentation karon. Atong live streaming sa ato ang tulumanon Super Radio Sentido over station DYWF Super Radio. Katapos ang simana karon sa buwan sa Oktubre 2025, pitsa 29 na sa Oktubre mga higala. Karong Biyernes, holiday. Holiday na karong Biyernes, taas-taas. Kunya mga biyahidor, pauli nga to sila mga lokalidad. Nagandam na usab. Ang ato mga bus terminals diri sa Cebu City, mga higala, doon ang mga satellite bus terminal na aron dili magdasok nato sa mga nagkadaiyang terminal ini Sugbo sa probinsya, North and South. Ngayon man sa mga pantalan, mga higala, taas-taas na Biyernes, Sabado, Domingo. Posible gini ang uban mo, live na ini kahuibis, kaya Biyernes di na makigdasok sa mga taong paulit sa probinsya.
Apan sa dili pa kana mga higala, arita sa tuang tulukion, inisgutan karong higayuna mga kapuso, pa-update lang ta sa taga DTI province karabot sa gihimo nila mga assessment, mga buluhaton, monitoring. Diri mismo sa northern part of Cebu, human gipakanaog ang price freeze. Amanis balaod yun. Pasadunay mga ini mga kalamidad. Dayon, makita o dahil na to ang mga personahe gikan sa Department of Trade and Industry Province. Anak karon ba nato mga higala? Ang Trade Industry Development Specialist Price and Supply Monitoring Officer sa probinsya sa Sugbo Department of Trade and Industry. Welcome sa DYWS. Welcome sa DYWS Super Radio Sentido, Sir Nathaniel Amores. Sir, welcome. Yes sir, mayong hapon og sa tanang mga listeners, viewers na imong programang Super Radio Sentido. Salamat kay Sir, no? Boros kay announce og tinyog da. Super Radio Sentido. Pigo ng announcer ni ron. Mag-announce sa tinyog si Sir Nathaniel Amores. Lumad kang taga Negros, Sir, Dumaguete? Yes sir. Lumaguete ka dito. Magkita ko, pero dagan tang amores diri sa ako. Nao, Lapu-Lapu. Lapu. Oh, di sa Lapu-Lapu. Trace back sa ako mga kuan. Ako ang great grandfather is from Opon. Mao. Dumaguete. Upunganon di imong pa imong mga apuhan. Magdugog mag-monitoring kog Lapu-Lapu dagan mayon nga taga Lapu-Lapu siya lumad na diha mga Amores pod diha sa kining Lapu-Lapu na siya kinatsila mo ng punga Amores, no? Mga mahigugmaon from the word love, amor, no? Mga mahigugmaon. Sige. Dinhi sa atong tulumanon karon Super Radio Sentido ato magyung sigihag monitor ning mga katawhan nato dinhi sa northern part of Cebu, mga lungsod diha sa kining northern part sa Cebu including Bogo City human giniigo ang grabing linog sa ilang dapit sir no o niya human niadto ni yaka dayon ang mga government line agencies pag-ayuda paghatag dayon og pag-pacify sa mga tawo nga naigo sa mao nga kining linog on the part diri mismo sa DTI kay magisgutag Department of Trade and Industry ni adinining opisina ha no ang ato mga presyos mga palalito ng uban pa gawas usab ni ana unsa pa bay lain sir nga inyong i-monitor sa mga presyo sa mga padaliton unsa pa laing role sa DTI? Actually, DTI dili lang presyo do man ta ka division na Okay. kay SME Development Division and then Consumer Protection Division. So ang MSME Development lain pod ang Division. So kami sa Consumer Protection Division mo na ang ato ang fair trade laws na implement na to na siya and then at the same time kaning price monitoring na to sa Price monitoring, okay. basic and prime commodities. Mm-mm. So kapag hitabo atong April 30 nga earthquake, automatic pagka the following day at October 1 ni travel gud mi Okay. sa Bugo kay to make assessment sa mga major retailers kay kung manay usas atong during na state of calamity, usas atong priority ana is ang supply, ang palaliton dili maputol kay of course magkinahanglan kita ana mga basic necessities natin. Kay ang epekto ana tingali dunay hoarding, dunay pagpanago, di ba? Ilabi na kun kanang linog kay nangakayag to mga establishmento, ang looting, no, ang pagpangawat. Wala ginawala biya po na itabo. Yes, okay. Then what's next? Pagka ninyo pagka October 1, nag-assess mo sa maong area? Unfortunately, sa Bugo City gid totally ang mga major retailers nato wala gid cooperate kay dako kay damage ang Gaisano dili na gid makuan ang Super Metro pod Di pasudlan. di masudlan including ang Prince including ang kuano. So ang ni-visit po mi sa public market, ang open ra gud ato ang mga public market pero dili pud tanan. Tanan, dili pud tanan kay kasundan ng merkado. ang public market sa Bugo okay ra naay gamay nga mga kuan dili man kay sa high rise mong good mga katurang mga temporary structures ba so murag wala kay sa na nangabungkag lang pud ang ilang mga pero naka-operate gud sila and then the following day ato nagininay pugsulod dahil ang mga relief goods no mga lain-laing government agencies ayuda and then si President Marcos October 2 ni visit po din ato sa Bugo. Okay. So mo to until kuan continue the following siguro mga I think ika-third day nakahinay-hinay nag-operate ang atong mga establishment until ang uban nasa gawa si Super Metro karon sis ang iyang building di man gud ma-occupy balik na siya sa covered court sa kuan gi-locate sa munisipyo. So ang atong tulo ka kuan nag-open na gid sila back to normal. Ang source sa mga palalito dito mao man ni mga mall.
no? Dito sa mga lugar. Yes, Aside from that, kining ginagmay nga mga merchandise na po dito, pero di wa man ito sa mo operate dayon kay lagi gumikan kinaguba ang ilang tindahan ng uban pa. Ground zero gud ang district area nila. Okay. Yun na Sir, gamay lang before ta sa ato monitoring ngano man nga abot kini sa siguro nato ng ato mga Pinoy, mga negosyante nga mga pahimo sa panahon abi kay sila ray naaana ang ubang mga tindahan. Expected ba yun na nga doon lagi magpahimo sa panahon? Oh, sir, dili man noon tanan no, pero nahitabo gyud na siya like during the pandemic. Remember katong Gasolina, katong alcohol, face mask, Oo, no, grabe pagtaas inana no. So although dili na covered sa pero gina-monitor na giapil na siya monitor, special monitoring to siya nga activity. So muna atong gibantayan pod sa DTI nga wala gyud mo take advantage kay of course ang atong sa price act man gud ang atong kung basa ka sa definition kinahanglan i-monitor na to nga maka-provide consistent supply of basic and prime commodities unya reliable prices ra pod no. So dili gyud sa ingong reliable and reasonable. prices muna siya. So Yes, padayon sir. during that kuan gyud muna nga di gyud nato kalikayan no. So nagiuban nga mo take advantage kay kuan muna kinahanglan gyud naagoy DTI visibility gyud no kay kabalo naman sila DTI Yes. nana. Ang ato mga retailers are all aware na Yes, nga sir. kung galing mo take advantage sila manubag sila sa balaod. Yes sir, aware na gyud na sila kay kabalo naman na sila sa atong Yes, policies. Usahay gani sila na nang manawag kung naabatay sa Nabatay. calamity, nabatay gyud nga price freeze. Okay. So aware na gyud. Automatic ba nga masamatag mga kalamidad nga mahitabo? Automatic ba na ipatuman ang price freeze o gikinahanglan ta doon ng mga say memorandum ba pahibaw ba? Kinahanglan ta og kuan sir kanang executive order or resolution nga gi-issue sa local chief executive. So saan sa Bugo? Sa Bugo Uno, no, sa katong Rebello. sa kuan naman i-issue mo din si Gov atong state Yes, of calamity. So motoy among basis sa province-wide state of calamity man ta. So by the time nga mo issue sa local government or sa province-wide or state of calamity, automatic din. Automatic ta nga mo pagawas sa kay before ta sa atong nga namatay sa during normal days nagutay kanang weekly monitoring sa key cities and then monthly sa outside key cities. So natay mga establishment ga-identify every cities and municipalities all over the province of Cebu. So kung naay state of calamity namatay database ana gyud no gikas pagsugod natong monitoring so automatic maka provide ang tao price ceiling. So mo siya importante sir kung nara gyud tay monitoring constant monitoring di gyud tay magproblema. And of course nabug tayong gipangbasehan so dili pud ta kaingon nga kuan man na siya atong po na siyang i-balance man pud no kay of course ang mga enterprise ato po na silang i-consider nga di po sila malugi kay sila biya po ato ang gitawag og milking cow sa atong economy so balance gyud na ato although we are on the consumer protection side at the same time protecting also the retailers. Okay. Kay Bautang kining price freeze o sa paagi nga maprotektahan kita mga mamalitay, mga konsumidor, di ba? Apan sir, sa mga lagyo nga mga lugar, lahi ba dito ang sitwasyon kay mo kumpra sila din ining tindahan na mo biyahe pa sa 30 kilometro gamit ang pribado mga sakyanan, nagabayad pa sila, gasolina o uban pa, unya magkatarunganon ba or ato lang silang pasagdan nga mapatasan above the suggested retail price or the ceiling price, sir? Unang- Not. Ang atong gipagawas nga price freezer lahi siya sa SRP medyo taas siya gamay sa atong SRP bulletin kaya of course outside key cities man ta lagyo man to sila Lagyo. so diri ra man pud to sila na malit kuan dito so naputay gamay consideration ana so mo na atong kuan pod gi-incorporate sa atong price freeze Pinaka porsyento ka, sir? Panalo. magkuan lang mi sir kanang mo nag kanang tawag ani nag-average lang ta backward ag 3 months natay averaging ana dayong muna ug na usay ma-come up na mo nga base sa among monitoring mo tay among ipa Mag-example tagdilata. Dili ko kakuan sa specific nga kanang percentage niya sir no kay magdepende man kung pila gyud ilang Ilang presyo. ana nga certain Way back. 3 months 3 months ago. so muna Ana. So, makonsidera di ay kini mga higala nga ang usa ka establishmento in the provincial, in the rural areas, sa mga dapit, labi na itong mga naigo sa mga kalamidad, ikonsidera gihapon din sa DTI nga doon na sila pagsaka above the suggested price kay i-consider sa ilang gasto gikan sa pagkumpra, pagbiyahe hangtod sa pagbaligya dito sa maong lugar. Nya ma-identify man pud nato sir kung like karon nga month nagmonitor niya the following month nikalit siya saka. Oh.
So ato po na siyang padala og letter of inquiry. Oo. Just in case nganong inana kataas ang imong kuan. Pero ang ato Pagod po mga na. ang ato mga manufacturers sir, from their end usab manufacturers sa di pa na maabot ngadto sa tindahan o kumprahon sa ato mga retailers, doon na po tayo kuan kanang sa pangalan ni monitoring o sakto ba ang termino di ba monitoring bang ikan mismo sa nagbuhat nga mao ni yung presyo dinhi sa di pa nato ni Kaning tindahan. presyo nato sir no dili ni siya kaning price atong SRP bulletin dili ni siya good kanang kuan gikan ni sa atong mga manufacturers, producers Oo. and then gisubmit sa DTI Oo. for approval and then gi-approve ni DTI. So sila gyud naghatag so nana gyud na sila. Presyo ana. Nana siya mark up ana. So ang presyo na sir mao po ni presyo ng tindahan. Mao na yung presyo sa tindahan. Okay. Kanang atong SRP karon if you check na diri sa ato ang major mga supermarkets mao na siya mga presyo. Oo. Karon kanang atong SRP. So kung doon ay pagsaka, mauna na yung mga bahina nga kadudahan, o siya buhaton nato sa mga konsumidor kung nagkamatikod ka doon ay pagsaka. Pwede silang mo report sir sa DTI sa among opisina no and then ato ang tagaan gyud natong pagtagad kay kung atay state of calamity notice of violation na siya. No kung walay state of calamity mo issue tag letter of inquiry ato sa silang pangutan-on Oh. anong inana ang ilang. So process sa So tanawon sa dito kung na based sa evidence pila ilang baying inana. So ato pa na i-consider pod. Ang Pero kung natay state of calamity notice of violation na siya. notice of violation ang ipada atong retailer. Yes. There. Pero so far Wala pa. wala pa kay aware man po na ang atong Oo. major retailer. Sir, ang price freeze mapagawas lang ba kung doon ay trahedya o kalamidad o doon ay state of calamity o doon ay may mga sitwasyon Yes. Kana na naagi po yung price freeze ka why kalamidad? to answer kung sa balaod na to mo gawas na siya kung ay kalamidad, Okay. state of rebellion, Mm. terrorism activity, Mm. inana. So Oo. depende na kung kuan like phenomenal kanang mga La Nina, El Nino. Mm. I remember last kuan nag state of calamity po ang Cebu province due to El Nino. Okay. So kana pwede po na siya. Di pa nato ma-discuss karon ni mga higala kining kamaduan ni BBM ni Presidente Bongbong Marcos kay ang mga regional offices sa DTI nagawat pa ta sa guidelines para niini no. Even though walay kalamidad o ba mga dapit pero gumikas ng hinangat nga festivity. Example sa Pasko namin na mayagyag din na dihang ng mga Christmas decors, mga Christmas products sa mga mall o niya ang malami kay mga sanggol sa Noche Buena uban pa inana di ba? So ang DTI mismo even the regional office and the province doon na pa sila paabot nga guidelines but rest assured no kung maabot na ding guidelines sir na mao gihapon ang monitoring. Implement gyud na nato. Equip pa tag mga personahe, mga manpower. Sa pagkatino sir no gamay ra gyud ta given naman na sa government gamay ra gyud ta no. Ako usa ka monitoring Team. person sa Usara usurad sa outside then kami sa CPD kung naay inani state of calamity kami tanan sa consumer yes, protection yes, dili of lang course, ako. of course. Ako ra man diri kung mga Ah. natural ko ako ra gyud ang price monitoring officer and then kami tanan magpulianay mi anak kay di mo pwede gulay mabilin sa office. So, pulianay mi og ato sa site and then ma-establish na namo ang kuan manawag mi anak nila. Sa mga How often in a week or in a month mo mag-monitor, sir? kung state of calamity daily gyud na siya sir. Daily. Okay. So far sa September, October 1 until this time? Yes. Sa October northern 1, part of Cebu, wala. Ma-end din siya sir November 30 pa ni. Okay. Dugay pa ni atong monitoring. Under the law, pila ba di ay kaadlaw ang 60 price days. freeze? Sa sinta kaadlaw, 60 days or pwede siyang ma-extend. ma-extend, pwede po siyang ma-shorten depende kung ilit ang state of calamity sa local chief executive. Pero ang kanang law of supply and demand, sir, on your part, labi na sa mga retailers o sa mga konsumidor, mo intervene sa banan ng TI, for example, nagkuha ka among supply din niya ang demand din mo intervene po. Kuanta na sir, kay namatay authority pud ana like katong sa mga tubig nag-shortage. So, nag pangutana pud ta nila, nag-investigate pud ta sa mga manufacturer nato kung unsay nganong kuan ra ba nabay problema sa processing or sa kaning logistics no kay mo man tong ni kuan na pud gani nga murag easy travel during the first agis dagat. dagat kay murag naghuot naman tong Buot mga ang mga tada, mga buutan, mga hatag. Nang buutan tibuok kuan mga to dito buutan, tanan padulong so hatag muna dito. intervene pud ni ana coordinate ta sa mga any other government agencies sa Coast Guard ba and then of course sa mga Pero wala man may tabo, sir, no?
Wala may tabong na rin si travel. Wala. Wala, Ito na dayon, wala. sir. Wala mo dayon, oo. Kamo man to kuan nga gipahunong gipadraptanan sa Oo. Danao ang mga relief operations during that katong The time nya lain ang mulahos dito. Aron pag decongest sa mga Dito sakyanan. mi ato sir katong pagka Friday October 3. Oo. So it took us kuan mga 12 hours ang 12 travel pagbalik. Oo. So inana kalis. Igbalik na sa pwede na sa Lusura kay nagdasok na mga sakyanan. Dasok na pod ang sakyanan. Plus ang mga kalsada to nga kanga ng liki. Nay ubang part nga kuan nay ubang mga bukid nga nga tipak. Yes. Sir, kumusta ang ato monitoring as of this time? So far okay ra sir, walay price changes ang mga kuan. And then ang ato ang supply pod na ginahina na pagbalik kay primerong semana gyud even diri sa Cebu City Hurot. shortage gyud kay Tinood. hurot mga Mga dilata. private institutions, Malit. mga senador na malit Namalit. Oo. kay para ipanghatag dito. Tinood And na siya. then kaloy sa Ginoo karon na uli-ulian na, puno-puno na ato mga shelves sa supermarket. So continue ra pod. Wa pa yung mga reklamo na dawat. So far wala pa sir. Maayo. Wala pa. May mo na yung... Ang ato monitoring usab sa... Ang ato ang opisina sa probinsya sa DTI, doon na ba sa ni mga satellite offices sa mga LGU? Natay mga kuan sir, natay mga gitong negosyo center. Okay. So natay mga pero karon ang mostly sa north nang guba pod among Mm-mm. uban namong negosyo center amo usang gi-pull out. Okay. Wala si yung counterpart? Manay counterpart nato dito. Muna siya yung murag DTI, mini DTI ana area. Sa kada lungsod. Dili tanan sir. Dili tanan? Dili supposedly sa Balao doon ta every town kuan agad tay kuan pero unfortunately dili pagid inana kay Bitaw, kaya aron madali ang kuan, madali ang ato collaboration ba? Allocation man gud sir every nya katong mga gagmay kay municipality. So mura gi-cluster na lang pud ba. So tulo ka Naitagot to sa ka negosyo center, maglabang-labang siya ana. Kada adlaw gid siya mo mag-monitor. Naay twice di ko kuan sir familiar pero naay twice a day, naay twice a week, twice a week or thrice a week. Kining concern ang atong ipang sigutan dili is more on the dry goods, no? Mga mapalit na to diha sa mga dilata o itlog ug uban pa. Kini mga isda, karne. Apil sa di kay naama si mga mamiligay isda nga naara makuha diha sa ilang lungsod. Muna siya kuan sir, ang kaning ato ang basic kuan gid, nagud tay mga implementing agencies gi-handle ani. Okay. So like kami katong mga processed canned goods, mga bottled water, mga sardines, ang kaning pong mga agri products under po ni siya DA. Department of Agriculture. So ang atong petroleum under sa DOE, tambal, DOH, so naa po na sila yung mga gipanghimo pod nga mga monitoring. During state of calamity. Pero makulit gyapon nato DTI tanan. Report from DOE. Ay sir. Lahi po ilang sila. Sa mo ara gyud ni. Okay. So mao na siya. Bueno, mga kapuso, we are talking only about the price freeze diri sa Northern Cebu ug ang ubang mga lugar kada man butol itong bulkan ilahan po tong region ito ug province sa DTI, no. Ang ubang mga dapit, no. Wala na. Sa ako po Negros sa mo ato sir, Negros Oriental po to. Apil sa Dumaguete na. Part of Negros Oriental ang okay. capital ang Dumaguete. Okay, salamat in taon nga. Sige para batag alboroto ni mga bulkana. Ang Taal ug ang Kanlaon, magtubag na sila. Magtubag silingar no sila sa ba. Ato lang yang point sa Ginoo nga di lang in taon kay maapektahan ang mga tao especially sa mga paraliton, mga pagkaon dito sa maong lugar kay pating paita ning bulkan kay mag-abo, no? Maggabo nimong palibot inana. O nga ato na sa ilakip sa mga pag-ampo itong mga tao nga atab na moyo dito napita mga kaigsunan. Sir, ato party shots, no? Ato pahimangno sa ato ang mga konsumidor karon taon-taon mobalik ta mo commercial sa ta after commercial tagaan ta higay no sab si Sir Nathaniel. How important is the price freeze para to konsumidor, no? Aron pud kamo nga nagpaminaw kung dunay mga violators ining maong klase sa balad mahibamo ka sa mo report kuno galing ang atong katungod isip konsumidor na yataka na ini atong mga negosyante in kaso nagpalabi silang gibati unsay buhaton nato unsa ka importante ning price freeze unsay benepisyo nato mga konsumidor kini mong price freezing mga kapuso nga nagpaminaw kana inigbalik nato man sa atong commercial o atong news break antak na sa DYWS Super Radio alas 3 right? Super Radio Sentido.
Okay, katapos ang bahin ni Patrick Hinabi karon sa ato ang bisita gikan sa DTI Provincial Office, Trade Industry Development Specialist, Price and Supply Monitoring Officer, Sir Nathaniel Amores. Sir, kinaing price freeze, o sa may benepisyo na to ana ang mga konsumidor namo nga mga mamalitay? Okay. Una-una sir kuan kanang protection sa consumers. Kay kung wala tay price freeze ipagawas, dagang mo take advantage ana. Like for example, hutog pamalit to mga supply nga unsay pinakakinahanglan. Then ibaligya og mahal nga presyo. Okay. And then of course kanang gitawag nato og market manipulation. Market manipulation. Hoarding. Hoarding. So wala tay gi-establish nga price freeze, so walay pataka na lang ang mga ibang retailers na to. And of course, maka-ensure po ta nga siyempre state of calamity, na lisod, so available ang supply, reasonable prices. So mo na pinaka-basic yun nga anong importante yung na price freeze. So di po markansya ng ato mga retailers. Dili po sir, dili po. Balanse man. Balanse man. Okay. So Nat, parting shots, mapasalamat binimo sa imuhang pag-anhi, and this should not be the first and last, no, napagwilaing higayon makabalik ka dinhi kung ugali makatabang mi sa DTI di sa pagsabuag sa mga informasyon nga makabenepisyo ang kinabagan. Salamat kay Sir Nat. Thank you sir. Salamat kaayo. Si Sir Nathaniel Amores Makapuso sa DTI Provincial Office, siya ang Trade Industry Development Specialist, Price and Supply Monitoring Officer. Barit karon taon-taon upan lamang sa mga pahinumdum ang takna sa DYWS Super Radio alas 3:40. Super Radio. Radio Sentido. Alas 3:48 na Makapuso. Ning tulumanon kayo diri Super Radio Sentido. Ato na Sentido ang taga DTI Provincial Office. Diin mahitungod kito sa assessment nila nila og mga gibuhaton ayuda dito mismo sa northern part of Cebu. Napabilin gihapon gipatuman ang price freeze under the law. Sinta kaadlaw rin siya. Apan doon ay posibilidad nga ma-extend depende sa kadako sa danyos, destroso ka na hitabo sa lugar. And automatic na sila ang ipatuman ng price freeze kung ang usa ka lugar ipaubos sa usa ka state of calamity. Ipaubos na ni Governor Pamela Badecuatro ang mga component cities, key cities of the province of Cebu, di lang kay Northern Cebu, under state of calamity. So automatic yan ipasok na yun, isura yun ang DTI sa price freeze. Wapay noon sa sila'y, wapay noon sa sila'y ka ng guidelines, no? Concrete guidelines. Suman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nimando sa DTI nga ipatuman ng price freeze sa tanan tibuok nasod. Ilabi na kayo nagsingabot na ang Pasko. Na kini mga panahon na karon nagkai na dihang mga baligyaon para sa Pasko, Christmas lights, Christmas decors, o uban pa mga dayan-dayan para sa Pasko. I-apply sa din mo ni mga saguro sa mga salad, saguro sa ato ang mga pagkaon diya sa itong talad kananan, nga atong i-recibe, atong i-andam sa pagsugat sa Pasko, inana, no? Mga pasta, mudungan sa silang saka kung dili i-monitor sa taga-DTI. Una nga ang pamuno nasod, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos miingon nga ang imando nga to sa DTI nga ipatuman ang close monitoring o di pa man gani ma-implementar ang kining gitawag og price freeze sa pagkakaroon because kinahanglan uniform ang implementation ni ini nationwide sa price freeze. O sa buti pasabot ni maghatag kini siya nato og proteksyon nato mga konsumidor nga dili ta pahimuslan sa mga retailers o mga negosyante nga pagpasulabi, pagpasaka sa presyo sa mga panaliton, mga basic commodities, patasaan kay lagi Pasko, mao sa mga peak season nga paabot sa ato ang mga retailers. Sa padili na mahitabo, kinahanglan nga doon nagyoy subayon nga suggested retail price o doon nagyoy ceiling price nga isitar ang taga DTI nga maisundon gikan sa ilang opisina ngadto silang buhatan. Atong nasayran usab gikan sa habig sa DTI pinagi ni Sir Nathaniel Amores nga aduna sila mga monitoring and coordination ini from the local government unit og ingon man ang monitoring nila kada adlaw especially sa mga dapit nga napaubos og price freeze ang mga produkto dito sa mga lugar nga nahitabuan ilabi na kun dunay kalamidad. Una nga ang ilang monitoring bisan tuod o dili kita igo ang gidaghanon pag monitor matag adlaw mihatag usab sila og suwestyon nato nga mga konsumidor ako no galing medyo taas ra kaayo ang presyo sa produkto nga atong gipalit diha sa kamerkaduhan o sa bisan asan gigikanan sa mga produktong atong
paliton kinahanglan mo report gayon sa ilang opisina. Naa sila yung FB page DTI Cebu Provincial Office o DTI Regional Office. I-click lang na dito tanan usab makita nato itong mga produkto nga itong kinahanglan o pinaagi usab niya na maaksyonan ang gatong mga negosyanteng mapahimuslanon sa panahon. O na habig sa taga DTI. O na ka pwedeng mag-monitor na. O na hindi pwedeng patasaan. Pero DI, i-considerar usab sa DTI ang kini mga ginagmay mga negosyante nga mangumpra o mga dinaghan din sa syudad. Dadoon nga to sa probinsya. Ila po na i-consider ang biyahe o ang gasto sa pagbiyahe. Siyempre, ni gasto ka maglayo-layo o niya dako sa kagnabayaran sa biyahe, i-incorporate usab na sa presyo. Apan, balansihon yun. Dili sad kay paturaga sa po nga ang presyo din sa syudad, tag 20. Kabi kay ni biyahe paingon nga to sa probinsya, tag 28 na. Di sa na pwede. No silo na ka sa ceiling price o kanang gitawag nilang suggested retail price gikan sa DTI. If worst comes to worst, ngayon uniana ang tratamento sa mga negosyante diri nato mga konsumidor, adto natin katungod sa pagsumbong kanila kaya that's a clear violation sa Price Act. Balaod kapuso nga nagprotektar, nagproteher sa itong katungod isip mga konsumidor. Atong takna kapuso alas 3:52 na sa kahaponon. Super Radio Sentido. Ug maapuhon atong paningkamutan nga atong ma-contact ang habig sa buhatan sa PhilHealth na sad. Why? Kay doon na ni paabot diri nga pakitabang, no? Kay naay mga gitawag og ghost patient. Ghost patient. Unsa man ni? Maon ni kadtong mga tao nga dili pasyente apan nakabenepisyo, nakasapi, no? Sa mga pasyente nga membro sa PhilHealth. Bot ipasabot, di ay konkretong example. Ako na ospital man ko atong Marso, no? Na ospital ko atong Marso o diha sa billing nakataktak dito ang share gikan sa PhilHealth. Plus ay insurance so guban pa maoy atong nabayaran sa pagpuyo ta dito sa ospital sud sa 5 ka adlaw human sa operasyon. So gibayaran, nakabayad na ang tanaw nako ang PhilHealth, pila naman ni PhilHealth gibutang 40,000 apilan doktor ana. So kina dangtang nagmanga 2 ka buwan ni text nako ang PhilHealth ug nagpahibaw nga ang nabayad nila is almost 90,000. Di ko nahibong kog dito sa resibo sa ospital 40 naman to. Nya karon ang PhilHealth ni text nako nga nakabayad sila sa kantidad nga dulaan sa 90,000. Unya nagbayad pa sa ko sa insurance. Nagbayad sa ko sa akong hospitalization gamit ang among insurance sa istasyon. Nagdoble di ini. Ana, di ako nagipasusi dito sa akong bayaw ko sa siha ko nung ato sa ospital. Ug unsay klarong competition nila na hinubra nga atong bayad. Unsa ba? Ay dito nahibaw-an. Nga naa ko'y sobra na murag reimbursement, murag kanang sa tawag ni ini, refund. Kaya ni kabayad naman ang PhilHealth. Ana, di sa na sumada, murag maabot sa siyang mga 20 kapin. Yan na po sila dito sa ospital nga awa man gud mo ni ma-release kaya nagkuwat mi makabayad sa ng insurance. Ko time para guro wa man gud magsulti sila nga i-hold sa namo ni ang sobra nga bayad sa PhilHealth kaya wa pa man kabayad siya ang insurance. Kana makasabot pero wa may gipadtaban nga pahibaw human nga nagkabayad dito sa billing section. Wa may gipataban nga pahibaw nga uy napa mo refund ini ha kun makabayad ang insurance amo sa nang i-hold ang refund kay mao kini mao kana. Okay, granting nga niabot na ang bayad sa PhilHealth diri nako through text. Wa say abiso ang ospital nga sir kanang nag-text na ang PhilHealth na bayaran na worth mao kini mao kana naay sobra diring reimbursement refundan kana mo mao kini. Wa sad. Why pahibaw. Na question. Doon na kahay laing tao makabenepisyo ni adto. Kung wa pa nako to ipasusi dito sa billing section sa ospital nga nakabayad ang PhilHealth ining kantidad. Anabayan ako maura man ni. Yang dito sa PhilHealth nga gibutang was only 40,000.
Nya ni text na ko ang PhilHealth nga mao ni kantidara ang ilang gibayad. Asa ni sobra? Amo to diha pa ni rason nga wala na mo ni ididak kay wa pa man kabayad good ang insurance diri namo. Kunya wa man sa magipataban nga pahibaw nga naa ni sobra sa mubayad na ang taga-insurance. Wa. Og dili nimo to ingon anion pag ingon atuon pagsusi. Naa di ay mga tao matakubra ana dito. Unsay paagi nga matakubra man sila sa dili nila benepisyo. Sa sobra nga benepisyo gikan sa pasyente nga na ospital, sila nga wa mo ospital, sila may nakabenepisyo na hinuon. Mao ni sitwasyon na nga mahitabo ug nahitabo na baka ninyo unya wa na mo makadiparal nga naa pa mo ditoy balikonon nga refund. Kung galing ni gamit mo og kanang insurance na nabitaw sa inyong pagka-ospital, nya wa na mo kahibaw nga doon na ni sobra niya ang sobra wa na ipahibaw gikan sa ospital. Na tingalig mao ni nahitabo. Naana diri sa ato ang istasyon ang suwat nga magpatabang kay siya nga pasyente lain mang tao nga nikubra sa iya silbing tawagan na refund. So ato ni i-clarify. In fairness po sa taga PhilHealth, namatay ang mga kontak ano dito, unsa manghitabo nga mahitabo man ang ingon ni ana, no? Ato pa ni kamutan og malibre ang opisina o baka ang oras sa taga PhilHealth pangahigala aron atong ipa-explicar. Doon na ba yung mga sitwasyon ni ini nga nahitabo nga doon na yung mga ghost patient. Kaya mga ghost patient, mga pasyente ni kung maula mga ospital, apa nakabenepisyo lang sa benepisyo gikan sa pasyente. Atong ako, wa pa ito pasusin ako, makuha ito sa ghost patient. Sa tao, nga narino, naghaniti na kung saan pag tulimbang anang mga benepisyo, cash, gikan silang opisina. Kamu siguro diha, nag-gubyub siguro mo sa inyong pagpaminaw na ako. Kaya naman yun na hitabo ba nga wala na nagyun mo kaliparal, wala na nagyun mo kapahib, wala na nagyun mo magpasusi o magpakisusi dito sa ospital o nababay sobra, labi lang nigamit mo insurance sa pagbayad sa billing sa inyong pagka-ospital. Super Radio Sentido. Sige ka po, so hatong sonyan, pagkikinabi at taga-PhilHealth anang ubang adlaw. So, ding tulumanon din sa Super Radio Sentido. Sa nga ni Super Dundon Villacarlos, itong partner na rin, News Center Super Fatch, Anthony Inso, ang atong station manager, Ma'am Kit Matos Cortez. Ako Super Algie na bakita, manamilit ka ninyong tanan. And by the way, birthday maras ko amigo di ay, happy birthday di ay ni Sir Max Folache. Karong adlaw, Oktubre 29. Sir Max Folache, happy birthday. Salamat ka puso, ug may hapon ka tanan.